Mananatili naman sa kustodiya ng Philippine National Police o PNP si Apollo Kibuloy at kanyang mga kapwa-akusado sa kabila na rin po ng utos ng Quezon City RTC na ilipat sila sa isang pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Pinalaga naman ng kampo ni Kibuloy ang paglalabas sa publiko ng hindi mga naka-blur na mugshots o mga larawan ng grupo ni Kibuloy. Mar Gabriel sa balita. No one is above the law. Yan ang caption na inilagay ni DILG Secretary Benro Abalos sa kanyang Facebook post nang i-upload niya ang hindi naka-blur na mugshot ni KOJC leader Apollo Kibuloy at 4 na mga kapwa-akusado nito. Ginawa yan ng kalihim matapos ulanin ng negatibong reaksyon ng netizen ang blurred mugshots na inilabas ng Philippine National Police kahapon. Paliwanag ng PNP, sumusunod lang sila sa umiiral na pulisiya. Even doon sa mga ordinaryong individual na inaresto po natin, alam niyo po yun, kung meron man pong nakakaalam po yung mga kasamahan po natin sa media na naglalabas po kami lahat po, even yung mga huli po ng region, yung huli po ng mga national support units po natin, naka-blur po yun. So yun po yung pulisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be exposing po yung kanilang pagkakakilanlan. Bagamat sila ay hinuli because of alleged involvement sa isang particular crime, they still enjoy the presumption of innocence until proven otherwise po. Doon lamang po tumutungtong ang PNP kung bakit po binlur po yung kanilang mga muka at yun po ang personal na request po. Inalmahan naman ng kampo ni Kibuloy ang paglabas sa publiko ng hindi naka-blur na mugshot. Giit ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion, labag ito sa kasunduan nila sa pagsuko ni Kibuloy. Siguro po tanungin na lang po natin si Secretary po kung saan po niya nakuha yung pictures po na yon. And the SILG is not bound by the rules of the PNP, I understand po. Samantala, mananatili sa PNP Custodial Center si Kibuloy at 4 na kapwa-akusado. Sa kabila yan ang utos ng Quezon City Regional Trial Court na i-transfer sa kustodiya ng Quezon City Jail si Kibuloy. Sa court order na pirmado ni Branch 106 Presiding Judge Noel Parel, ipinalilipat si Kibuloy at Crescente Canada sa New Quezon City Jail sa Payatas, habang sa QC Jail Female Dormitory sa Camp Karingal naman, ipinalilipat sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Simañez. Nakatakda pong mag-submit po ng report at sagutin po itong court order po na ito ng CADG being who has legal custody po nitong mga naaresto po natin para i-inform po ang court na meron din pong inilabas na order po ang RTC Pasig directing the PNP to retain the custody po nito pong mga nasabing individual dahil yung kaso po nila sa Pasig po ay non-bailable po. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. We just have to really harmonize po itong mga court orders po na ito. Ayon sa PNP, bago mailipat sa Quezon City ang kasong sexual abuse of minor at child cruelty, una nang nakapaghain ng piyansa sa Davao Court ang 4 na kapwa-akusado ni Kibuloy. Non-bailable naman ang kasong qualified human trafficking na kinakaharap nila sa Pasig RTC. Makikipagpulong daw ang PNP sa Department of Justice para ayusin ang schedule sa korte, lalo na ang nakatakda nilang arraignment sa Biyernes. Sa QC-RTC po ay via video conferencing lang naman po yung arraignment, whereas yung sa Pasig po, this time around, ni-require po yung physical presence po ni na Pastor Kibuloy. But since pareho po ng oras, so yun po yung aayusin po ng CIDG para makakomply po tayo doon sa parehong order. Kung paharapin naman si Kibuloy sa pagdinig ng Senado, kailangan din nilang humingi ng pahintulot sa korte na may jurisdiksyon sa kanilang mga kaso. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.